Bayan ng Diyos, nito po mga nagdaang araw ay laging patalinhaga ang pamamaraan ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya gumamit ng talinhaga o parable sa wikang Ingles ng ating Panginoong Jesucristo para madaling maunawaan ng kanyang mga tagapakinig sapagkat ang lahat ng patungkol sa kanyang turo ay sa pang-araw-araw ng gawain. Kasi po, sa Israel ang pangunahing hanap buhay ng mga karaniwang tao, kung hindi man sa pangingisda, ay sa larangan ng pagsasaka. Mga kapatid, kapag ako po ay mayroong batang maliit na binabasbasan pag birthday, ang lagi ko pong dasal ay pagkalooban mo siya ng karunungang katulad ng kay Solomon. Simula po nang maging pari ako, yun ang lagi kong ginagawang pagpapray over. Mula sa batang sanggol, sa papalaki na bata, ang lagi-lagi kong ibinadasal ay pagkalooban mo siya ng karunungang katulad ni Solomon. Hindi maging Pangulo ng Pilipinas, hindi yumaman, hindi yung kanyang propesyon na papangarapin ay maisakatuparan. Kung hindi ang karunungan ni Solomon na hindi maaaring mabayaran ng anumang kayamanan sa ibabaw ng daigdig na ito. Sapagkat ito ang magiging pamantayan kung papaano siyang magiging mabuting tao. Ito ang magiging batayan kung papaano siya ay magiging mabuting Kristiyano upang malaman niya at sukat kung ano ang tama, ang mali, ang matuwid, ang di matuwid, ang pagiging makatarungan at ang hindi pagiging makatarungan. Nang si Solomon ay tinaga ng Diyos bilang hari ng Israel, hindi niya hiniling na siya maging mahusay sa pakipagdigma. Hindi niya hiniling na siya ay makapanakop ng maraming mga lupain upang lalo managana ang kanyang kaharian. Kundi ang hiniling ni Solomon ay ang maging matalino, maging marunong upang kung ano ang matuwid at kung ano ang angkop na harapan sa kanyang gagawin pa ng mga siwa ay yun ang ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, ipinapaliwanag niya ang dakilang pag-ibig ng Panginoon at tawa ay makikita ito sa kanilang mga diwa, sa kanilang puso upang maging batayan nila na yakapin ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa buhay kaya natin, ano kaya yung ating higit na pinapangalagang hinahanap-hanap natin? Alam mo ninyo, baka makatulong. Yung aking pong sariling karanasan, inakala ko po na ang lahat ng nakikita ko sa paligid ko na unti-unting nagkakaroon ng pananagana, nagkakaroon ng kasiglahan, gumaganda ang lahat ng ating mga pagawain at gayon din sa iba't ibang naitutulong sa ating mga pura-paroko. Pero even though that I'm experiencing that kind of achievement and accomplishments in life, I feel something lacking because my aim and my own objective already, it is just simply by my own. Hindi na pala yun ang buhay ko bilang pari. Hindi pala ako pari na para magsulisit lang ng magsulisit. Na kapag ako ay magdidiwang ng aking karawan at ng aking anibersaryo, ay para bagang ginawa kong fundraising ang birthday ko at ginawa kong fundraising ang aking anibersaryo. To prove that I can put up many structures and I can beautify many churches na aking pong nadedestinuhan. And I thought that it is already that I need to treasure how to become a good priest. Pero habang gumaganda ang panglabas, unti-unti namang nasisira ang aking puso. Unti-unti namang nasisira ang aking budhi. Unti-unti namang nasisira ang aking pagkatao. At unti-unti mula sa magarang natatapakan ko ay unti-unti akong nalalaglag. Hindi lamang sa umunoy, kundi sa burak ng buhay. And then,
I thought that I already found to myself the greatness that I want to be. Pero hindi po yun. Hindi po yun. Nang ako po'y magkasakit, nawala ang lahat ng aking mga kaibigan. Yung dati-dating napupuno ang KBG sa Bulacan Provincial Capital, yung ako po'y magbe-birthday at yung ako po ay mag-anniversary, nag-50th birthday po ako na ang kasama ko lang din ang pamilya ko at ang natira, apat na kaibigan ko na dati-dati napakarami. And during that time na ako po I am no longer empowered. I am no longer attached to my position and anything. Nawala rin mga tao na kung saan ay nakakalapit sa akin dati. And then, it caused me a great pain. And I'm being wounded by that kind of experience of mine. At ano ang itinuro sa atin ng Diyos? Matuto kong hanapin ang tunay na kayamanan. At ang itinuro sa atin ng Diyos ay ang tunay na kayamanan ay ang kapanatagan at kapayapaan ng isipan at ng puso. Ang itinuro sa atin ng Diyos na kayamanan ay yung kayamanan na kung saan ay ang tunay na pag-ibig at pagmamahal. Itinuro sa atin ng Diyos na ating hanapin ang tunay na kayamanan na hindi maaaring maalis sa atin. Ang pamilya ko, ang isa sa yaman na itinuro sa akin ng Diyos na dati-dati kong pinabayaan. Because I am lax, because every time and then ay lalo akong lumiligaya dahil sa aking mga accomplishment and achievement, hindi na ako umuwi ng bahay. Dahil nasa glory moment ako ng aking accomplishment at achievement sa buhay. But when I fall, ang pamilya ko ang yumakap sa akin. When I fall, ang pamilya ko ang tumanggap sa akin. When I am in the midst of my sickness and my failures in life, ang pamilya ko ang nagbantay sa akin. Sa inyo po kaya? Sino po kaya ang pinapahanap sa inyo ng Diyos na maging kayamanan ninyo? Sino kaya ang nais ng Diyos na maipaunawa sa inyo na yung pala ang tunay na inang at ikanining ng ating buhay? Sana po mga kapatid, sa pamagitan po ng Ebanghelyo na narinig natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, we must learn how to find the true treasure of our lives. Kapag oras na ating natuklasan ang tunay na kayamanan ng ating buhay, iiwanan at tatalikuran natin ang buwan na kayamanan na mayroon tayo. Sapagkat doon sa tunay na kayamanan, doon tayo ibigaya. Doon magkakaroon ng meaning o kahulugan ang ating buhay. Doon tayo sasaya. Doon tayo magagala. Doon tayo magkakaroon ng iba yung higit na pag-asa sapagkat mayroong tunay na kayamanan hindi maaalis sa atin. May tunay na kayamanan na siyang magdudulot sa atin ng tunay na kasaganaan. Hindi sa pera, hindi sa lupain, hindi sa kabuhayan o ari-arian, kung hindi kayamanan na hindi mawawala sa atin at ito ay nasa ating puso kahanggat tayo nabubuhay, nandiyan sa anyan, nagniningning, kumikinang, at lalong higit na kakaroon ng halaga sa buhay natin. Amen.